Ang sumusunod sa aking mga utos ang siya kong ina at mga kapatid. So, pahayag ko, no? Itinataas ang antas ng pagkilos na ni Maria, yung po salitang kapatid, unang magtigit sa lahat, no? Ay tumutukoy, no? Hindi lamang yung kapatid sa ina o kapatid sa ama, no? So, yun ay tumutukoy din para po sa salitang Aramaic at Hebreo. Yun ay tumutukoy sa pang nung kung pwede rin nung i-translate yun ng kamag-anak, ano? So, ganun kalawak, ano? Hindi mo katulad, halimbawa, sabi nga natin, yung definitive, katulad ng Latin, ano? Sa Latin kasi ay very definitive, ano? Filia, ibig sabihin sa English, katulad din ng English, ay sister, no? Fratres, no? Brother, ano? So, bahagi ho, no? Ay, hindi pala, filia pala ay, kung tawagin ay anak na babae, no? So, mayroong isang salita na tumutukoy sa specific na tao. Yung ginamit po na salita sa Biblia ay yung tinatawag kapatid, ay pwedeng kapatid sa nanay o sa tatay, o pwede rin kamag-anak, no? Kaya sinasabi ng iba na si Jesus ay may kapatid kasi nakalagay dito, no? Hindi po yun, no? Kaya sinasabi na hindi virgin birth ang mahal na Birheng Maria, sapagkat mayroong kapatid si Jesus. Hindi po yun ang ibig sabihin ng kapatid na ipinahayag ko dito, no? Pero ang nais na ipamanig ng Pong Mikapal ay makita natin na yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay nagbibigay ng relasyon sa ating pakipag-ugnayan sa Diyos. So, ina, tumutukoy sa mahal na Birheng Maria, no? At maaari rin sa inyo bilang mga nanay, no? At kapatid, no? Kaya po mas tama pong tawagin na si Jesus si Ellen na kapatid. Kasi kumisan tinuturo ng mga nanay, no? Si Papa Jesus, no? Maliho, no? Yung Papa natin ay hindi si Jesus. Yun yung kapatid natin. Sino yung Papa natin? Si Yahweh, si El Shaddai, no? Yung tumutukoy sa Diyos Ama, no? Sa Jesus si Ellen, yung ikalawang persona sa pagka-Diyos, no? So yan ay ang tamang turo na dapat natin ay yan, elder brother, no? Big brother, no? Kuya, no? Pwede natin yun ang tamang tawag natin, hindi Papa, ano? Ang Papa natin ay ang ating Amang nasa langit. So tayo ay magkakapatid, ano? Higit sa lahat, hindi gawa lamang ng dugo, no? Pero sana makita natin na alin, yung pakipag-ugnayan natin sa Diyos ay isang pakipag-ugnayan na nais niyang maging kabahagi tayo, hindi lamang sa spiritual na katatayuan bilang pagsunod sa kanyang kalooban, ngunit rin bilang bahagi ng kanyang tinatawag nating mystical na katawan. No? We belong to the mystical body of Christ. So, pag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, maliwanag na rin, tayo ay tunay na kapatid sa pananampalataya. No? Pero tayo ay hinuhubog din ng Diyos na maging alin, maging kasama ng kanyang katawang mistiko. No? At yan ay sa pamagitan ng biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa banal na pagdiriwang ng misa. No? Tinatanggap natin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At nawa, sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban at pagtanggap ng kanyang katawan at dugo, nawa tayo ay panigbaguhin ng Diyos. Ano? Baguhin tayo ng Diyos. Na tayo ay maging katulad niya. Ano? Maging katulad niya.
o maging kawangis, tunay na maging kawangis niya. Nanawa ay at higit sa lahat saan yun, ay di lalong-lalo na doon sa larangan ay pinamamanik ng may kapal, yung alin, yung utos ng pag-ibig. So, kaya kung lulusin, yun ang malaking hamon, yung makatugon tayo sa utos ng pag-ibig. Sabi nga natin, mahirap yung utos ng pag-ibig, Katulad na ng halimbawa kasi kaakibat ng utos ng pag-ibig rin. Mahalin mo kahit na hindi ka minamahal. Yung pinakamatindi, mahalin mo yung kaaway. Ay, hindi natin magagawa yun kung pamantayan lamang natin yung pagiging tao. Pero magagawa natin yung gawa ng alin. Tayo ay dinadaluyan ng Espiritu ng Diyos. At tayo dinadaluyan ng alin, ng kanyang katawan at dugo na nagliligtas at naglilinis sa atin upang alin, may isa katuparan natin yung kanyang mitiin sa daigdig na ito. Kaya ito yung dulog natin. Nawa yung ating pananampalataya kay Jesus ay humubog sa atin para alin, lumalim sa pagsunod sa kanyang kalooban, lalong-lalo na sa utos ng pag-ibig. At doon maging maliwanag ko na kung saan ay alin. Sabi nga natin, kapag may pag-ibig yung pagkilos, nagiging magaan ang gawain. Nagiging maayos ang pagtugon. At sabi nga natin ay tunay na magdudulot sa atin ng kagalakan at kaligtasan. Mahirap, pero sabi nga natin, ang turo sa atin ng Diyos na maging kawangis niya tayo. Maging kawangis niya tayo. At yun yung pamamaraan na kung saan ay makita niya sa atin. Lumalim tayo sa kanyang pag-ibig.